Today we celebrate as one blessed family. United we search, united we pray, seeking for the truth. Without much ado, my dear brothers and sisters, alam niyo po, sabi ko nga, siya yung makakapagbigay ng maliwanag na paliwanag, no? Tungkol po dito sa synod. Ano ba to? Bakit ito? At ano bang magiging effect sa atin bilang parokyano? Di ba? Dapat alam natin yon bilang isang Katoliko. So let us all welcome a very dedicated, competent, and humble woman of God, Miss Estela Padilla. Magandang gabi po sa lahat. Nung pong nag-worship tayo, nalimutan ko lahat ng sasabihin ko. For the first time in so many years, I attended a charismatic worship again. No? Nung 18 years old po ako, binuo ng isang charismatic group, Ligaya ng Panginoon, ang aming youth group sa parokya. No? Pero hindi kami naging charismatic member ng Ligaya. Pero yung charismatic group na yon ang bumuo sa youth group namin. So, I felt so good being invited to your community kasi parang bumalik ako doon sa roots ko. Tapos nung nag-worship tayo kanina, parang nalimutan ko na lahat ng kailangan kong gawin at kailangan kong tapusin. So maraming salamat po, especially for that worship. A beautiful way to start the evening. Alam niyo po, bago naging komplikado ang buhay ko, katulad ng introduction ni Sister Marie, simple lang po ang buhay ko. Tinawag ako ng Diyos para magtrabaho sa isang parokya. Yung parokya ng San Jose sa Las Piñas. At nagtapos po ako sa UP. So ito palang aking mga host galing UP din. Nagtapos po ako sa UP. I graduated with honors. Pag ganun po, sinusulatan ka ng mga kumpanya para magtrabaho sa kanila. No? Sabi ng teacher ko, yung periodistang si Louis Beltran, baka naaalala pa ng mga may edad dyan, sabi niya, anong pipiliin mo dito? Sabi ko, magtatrabaho ako sa parish. Sabi niya, sa Paris? Sabi ko, hindi ho Paris. Parish. Ano yun? Sa timbahan ho namin doon sa Las Piñas. Sabi niya, anong gagawin mo doon? Pagkatapos kang makatapos ng degree na ito. Yung trabaho po sa simbahan, hay nako, pusta ko, 5 taon lang, mabobore ka na dyan at maghahanap ka ng ibang trabaho. 40 years na po ako nagtatrabaho sa simbahan. Never a boring day. Alam niyo po, nung college ako sa UP, itong sa youth group na ito, merong isang retreat na inattendan ko. Dinig na dinig ko yung boses ng Diyos. You will only be truly happy when you are where God wants you to be. Magiging tunay na masaya ka lang kung nasaan ka, kung saan ka tinawag ng Diyos. Ang linaw-linaw po sa akin nun. Kaya ako nag-decide mag-work full-time. So, 40 years ago na po yun, tagal-tagal na po nun. Umuo lang po ako sa parokya namin. At akala ko po, uugatin na ako doon, mamamatay na ako doon sa parokya. Enjoy po ako sa youth, mag-organisa ng BEC. And then, 23 years ago, itong aming pastoral center, we started it para magturo ng pastoral skills sa iba't ibang parokya. And we started getting invited sa iba-ibang dioceses. We started getting invited abroad. Nag-umpisa na itong mga international positions ko, etc. Marami na po nangyari. Pero umuo lang ako na magtrabaho dun sa parokya namin po, volunteer. Minsan pag umuo ko sa Diyos, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng pag-oo mo. You know, when you say yes to God, you don't know where that yes will bring you. So, let me just share with you po the joy of saying yes to God all these years. So malapit na po ako
60. At napakasaya ng buhay. Okay po, ano ba ang task ko sa inyo? Ang task ko po sa inyo ay ipaliwanag ang Synod on Synodality. So, ito pong Synodal Church, ang pagtawag ng Katolikong simbahan sa mundo natin ngayon. Hindi po ito sa Pilipinas lang, ito ay nangyayari sa buong mundo. Ang ibig sabihin, a church of communion, participation, and mission. So ang task ko po ngayong gabi, gusto ko po itong bigyang linaw. Anong ibig sabihin nito? In a very special way, gusto ko po itong Tagalogin. Kasi po, napakabibigat naman ng mga salita na yan. And sana, pag uwi nyo ngayong gabi, malinaw, lalong-lalo na sa ating sariling wika, ang ibig sabihin ng mga salitang yan. For now po, I'd like to show 2 pictures. Ito pong synod na ito, red ba ito? Ayan. Itong synod, itong picture ng synod ngayon. Makikita nyo parati yan. Ito yung picture 50 years ago. Pag sinabing synod, ang ibig sabihin ay, salitang Griego, syn, pareho, hodos, daan. Kaya ibig sabihin po, katulad ng nakikita nyo dito, let us walk on the same road together. Sama-sama tayong maglakad. Yun ang literal meaning ng synod. So pag naririnig niya yung synod, yun po ang ibig niya sabihin. Bilang simbahan, sama-sama daw tayong maglakad. Ngayon po, yung synod sa October, number 17 na synod. Ibig sabihin, 16 na synod na po. 16 na synod na ganitong itsura. Ano pong kaibahan ng dalawang yan? Napakalaki po, Ito, puro mga obispo. Pagkatapos po, nakaupo silang lahat, nandoon sa gitna, yan yung andyan dyan ng Papa, andyan yung iba't iba pang mga kardinal. So parang nag-uusap lang sila. Parang ibang larawan yan ng simbahan. So for the past 50 years, ganyan po ang usapan nila at saka ang itsura nila. So ito po, iba na yung itsura ng synod. Hindi na mga obispo lang, hindi na mga kardinal lang, kundi tayong lahat. Hindi po ba? Kung kompleto yung picture na yan, may bata dyan sa harapan. May madre, may ibang tao, merong may edad. I'm sure, andyan ang obispo. At ando dun si Jesus, pinakamalaki sa lahat, pinakagitna. So siguro yung dalawang larawan na yan, magsasabi sa inyo na iba na ang pagkaunawa natin sa simbahan. Kung nung una, ang synod ay isang pangyayari, event. Ngayon po, isa na po siyang karanasan ng paglalakad ng sama-sama. Bakit ba natin nasabi yan? Dati po, pag sinabing synod, ibig sabihin may meeting sa Roma tungkol sa isang topic. Halimbawa, Synod on the Youth. Parang 4 years ago. Synod on the Family a few years ago. Synod on New Evangelization. Pagpasok ni Pope Francis. So may mga tema siya. Ngayon po walang tema. Ang tawag, Synod on Synodality. Ibig sabihin, pagtitipon para tignan natin ano ba ibig sabihin na maging simbahan. Ano ba ibig sabihin na maglakad tayo ng sama-sama. So nag-iba na yung pagtingin natin sa simbahan. Kanina lang po sa meeting ko, hindi na po to ang room na gagamitin. So for 50 years, ito ang room na ginagamit ng synod. Ngayon po hindi na. Isang malaking aula na, hall, katulad nito, tapos yung mga tao, obispo, pari, laiko, nakaupo sa table, magkakaharap-harap. Magkakaharap-harap na po. Hindi na nakaharap doon sa sentro. Kundi magkakaharap na kami sa isa't isa. Magkakausap na. So,
binabago po niya yung pagkakilala natin ng simbahan. Baka dati, naiisip natin, yung simbahan, yung mga pari lang, ang simbahan ay mga madre o mga leader laiko, ang simbahan ay building, pero ngayon po sa larawan na ito ay iba ang pinapakita. Ang simbahan ay mga taong kumikilos, naglalakad. So hindi na lang noun, kundi verb. Hindi na lang event, kundi experience. So yung pinag-uusapan ay hindi isang topic. Katulad dati na nagkaroon ng synod on justice and peace, synod on ecology. So meron pong mga topic ang synod at may desisyong ginagawa ang simbahan. Lahat po ng bagong pagtuturo natin sa Katolikong simbahan nanggagaling po sa desisyon ng synod. So ibig sabihin, sa Oktubre, pag nagtipon-tipon na kaming lahat doon, ang kalalabasan po nun ay mga bagong pagtuturo ng simbahan. Pero sino ang nagdesisyon na mga bagong pagtuturo, na mga bagong direksyon, na mga bagong pagtingin sa simbahan? Dati, mga obispo lang. Ngayon po, iba na ang pagdidesisyon. Iba na, hindi parang tayo, kayo, o ang mga parokya, paano ba nagdidesisyon? Siguro yung pari, nagsasabi siya, ito ang gusto ko, ito ang desisyon ko. Ganon din ang obispo. Baka ganon din ang inyong mga leader. No? Pero ngayon, ang sinasabi, iba na po pagdidesisyon. Iba na ang paano magdesisyon ng simbahan. Tignan natin. Ganyan po kahaba ang pagdidesisyon. Ano po, nitong synod na ito. Una po, stage 1 noong 2021, pandemic pa, kinonsulta ang mga parokya. Yung mga parokya, kinonsulta ang mga BEC, kinonsulta ang mga taong hindi nagsisimba. Meron po ba ditong naging bahagi ng consultation process ng synod? Parish team sa synod, ayan, may mga tao. So, nakipag-usap kayo sa ibang tao, di po ba? So, una, stage 1. Lahat po ng reports ng parokya tungkol sa kanilang pakikipag-usap, pagkukonsulta sa tao, dinala sa diocese. Lahat ng report sa diocese, dinala sa national. Lahat ng report sa national, dinala sa Roma. Yung Roma, pinagsama-sama ang report ng 121 countries, ibinalik sa diocese. Nakita niyo po? Di sana nagdesisyon na lang sila agad doon. Binalik sa diocese, nag-react ang diocese mula doon sa summary ng Roma o ng Vatican, tapos dinala sa continent, Asia. Nag-react ang Asia, dadalhin ngayon sa Oktubre sa lahat ng representative ng buong mundo. Pagkatapos po ng stage 3, ibabalik yan ulit sa mga continents. Yung continents, ibabalik ulit sa diocese bago magkaroon ng 2024. Ganun po kahaba ang pagdidesisyon ng simbahan. Dati simple lang. Yung mga obispo, magmi-meeting, tapos magdidesisyon na sila. Ngayon po, isinama tayo sa proseso. Ganoon po, nagbabago ang pagtingin natin sa simbahan. So, hindi na tulad ng dati. Okay po? So, ang pagdidesisyon ay isang mahabang proseso na hinihingi ang opinyon ng bawat isa. Ito po yung mga tinanong sa mga parokya. Ito po yung mga tanong. So, nakipag-usap sa mga tao, tinanong, sino-sino ba yung kasama nyo sa lakad sa simbahan? Sino-sino yung naiiwan? Baka tayo-tayo lang ang naglalakad. Nakikilakbay ba tayo kasama ng iba? Katulad niyan, sa national report natin, ilan lang po ba ang nagsisimba? 20 years ago, nasa 10 to 15% tayo. Nagkaroon ng bagong survey 5 years ago, nasa 5 to 10% na lang ang nagsisimba. No? So, ang daming hindi kasama sa lakad.
No, 10% lang yung nagsisimba eh. No? Ilan ang kasama sa iba't ibang ministries ng parokya? Ang national report, 1 to 2% ng binyagan. No? So maraming hindi kasama sa lakad. Tinanong din po, tayo ba'y nakikinig o tayo'y nagsasalita lang? Itinanong din, paano tayo nagdiriwang? Tinanong din, ang bawat isa ba ay may responsibilidad sa common mission ng simbahan? Tinanong din, ang lipunan ba at ang simbahan ay nagdadayalogo? Nakikisangkot sa buhay ng isa't isa? Yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Authority and participation, discerning and deciding. Sino ba nagdidesisyon? Paano tayo nagdidesisyon? Sino ang nakikibahagi sa pagdidesisyon? Yung pari lang ba? Kasama ba tayo sa pagdidesisyon sa simbahan? Paano ba tayo hinuhubog sa synodality? Ano po? So ito po lahat yung mga questions. Hindi ko alam kung yung na-involve dito sa parish consultation team ay naitanong lahat ng mga tanong na ito. Pero iyan po mga tinanong. So ang mga tanong po, hindi sagot na oo, hindi. Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi po. Ang tanong ay kwentuhan. Ano ang iyong mga karanasan? Anong mga saya at sakit o hirap o hadlang ang iyong naranasan sa pagiging simbahan? Ano ang boses ng Espiritu na naririnig mo sa iyong mga karanasan? So napakaganda po nung mga tanungan. Ano ho? Gusto ko lang pong ipakita na ang Papa Francisco ay hinilingan ang mga consultation teams ng Synod na subukang mag-reach out doon sa mga hindi natin parating nakikita sa simbahan. No, hindi lang yung mga nagsisimba. So yung iba, tignan niyo po kung ilang sectors ang na-reach out ng mga taga-simbahan. Mga construction workers, mga barangay leaders, daily wage earners, no, mga nagtitinda, mga naglalaba, miyembro ng ibang Christian denominations, mga addict at recovering from substance abuse, mangingisda, person with disability, media people, magsasaka, children with special needs, LGBTQ, lahat ng diocese may in-interview yung LGBTQ+. Persons deprived of liberty, yung mga nasa prison. Yung isang diocese po nag-report, 45 sectors ang nakausap nila. Yung hindi lang yung mga taga-simbahan. So parang special request yan ng Pope. Pag sinabing synod, hanapin mo yung mga hindi mo parating nakikita sa inyong mga samahan. So very important po yan, yung pag-reach out sa iba-ibang sectors. Ito po yung ilan sa mga sagot. So papakita ko po yung national report, konting slides lang, ano yung mga naging sagot ng mga tao sa iba't ibang tanong tungkol sa simbahan. Okay? Sabi po, dahil kinausap daw sila, nadaman nila na mahalaga sila. Kasi tinatanong ang kanilang opinion eh. No? Sila daw ay nagkakaisang simbahan sa kapitbahayan. Sabi nung isa, gusto kong mapabilang muli. Sabi nung iba, napakinggan kami. Ang simbahan ay kanilang kaagapay. Si Kristo ay buhay sa aming lugar. Magagandang mga sagot. Pero mas marami po yung hindi magagandang sagot. Ano po? Tignan natin. Hindi kami kabilang. Ang simbahan ay para sa mayayaman lang. Ang simbahan ay para lamang sa mga bata at kababaihan. Ang simbahan ay para lamang sa nagsisimba. Ang simbahan ay para sa mga naglilingkod lang. Ang simbahan ay para sa mababait lang. Ito po, isa po doon sa mga parang sakit sa puso na pakinggan na sinabi mula doon sa mga consultation. Marami ang naglalakbay, ngunit mas marami ang naiiwan. Marami na po tayong naglalakbay, pero mas marami daw ang naiiwan. Ang simbahan ay parating naririnig, hindi nakikinig.
Bakit hindi kumakampi sa amin ang simbahan sa aming pakikipaglaban, no, in our daily life struggles? May nagtanong din po mula sa Diocese ng Manila, kung hindi tayo nakikinig sa mga sinasantabi, marginalized, masasabi ba nating naririnig natin ang Diyos? Oh, magandang mga tanong po, ano? May nagsabi, ito pong 3 salitang ito, kinuha yan sa National Report. Ang simbahan daw ay malayo. Malayo, distance-wise, kasi kadalasan yung simbahan nasa sentro. So yung mga nakatira sa gilid, sa may rural area, sa may bundok, malayo ang simbahan. Pero ibig sabihin din, parang malayo ang pakiramdam nila, distant. Lalong-lalo na silang mahihirap, parang malayo ang simbahan sa kanila. Ayan po, galing sa Philippine National Report. May nagsabi din, ang simbahan ay malabo, hindi lang malayo. Hindi daw ramdam ang simbahan. Hindi daw visible, hindi kita ang kanyang pag-aaruga. Yun daw mga church leaders do not represent the voice of the people. No, yung mga leader ng simbahan, hindi nila binibigyang boses ang sinasabi ng bayan. Lalong-lalo na pagdating sa corruption, tahimik daw, political dynasties, gambling, illegal fishing, etc. So malayo, malabo, at saka nakakalito ang simbahan daw. Confused and confusing. Anong sinasabi nila? Yun daw, tuwing magpapalit ng pare, ewan ko kung may ganito kayong karansahan, parang nagbabago din lahat sa simbahan. No? Pag nagpalit yung pare, bago rin yung program, bago rin ang mga policies, bago lahat. Ano po? Minsan yung pare may daraling sarili niyang, ang tawag dito, finance person. No? Kung saan siya magpunta, iisa lang yung dala niyang finance person. So sabi nila, confused and confusing. Yung mga pastoral processes daw, parang hindi concern. Mas concern yung pagtatayo ng building, pagtatayo ng simbahan. Masasakit po rin yung mga salitang nandoon sa lumabas sa national scene. Nasaan ang simbahan sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao? Sabi nung isa, bakit daw yung simbahan walang kinalaman do sa increasing price ng fertilizer, yung mga nangyayari sa magsasaka? Bakit daw sinisira ang mga dagat? Wala daw pakialam ang simbahan. Yung mga clergy daw namumulitika, kinwestiyon din yan. Yung mga indigenous peoples, bakit daw parati silang object ng help, pero hindi naman sila misyonero din? Ba't parati nilang silang iniisip na may project para sa kanila, pero sila walang sariling lakas o empowered to evangelize. Ang sabi po, yung pakikinig daw, selective and with favoritism. Yung pari daw, nakikinig lang sa mga kaibigan niya at doon sa mga nagdo-donate sa simbahan. Gross lack of dialogue. Wala daw pag-uusap-usap. Decisions are hardly ever made based on collective discernment. No, wala daw nagdi-discern. Nagdi-decision lang. Naglalabas ng iba't ibang pulisiya. Yun daw mga consultation, devoid of real conversation. Sabi nila, actually daw, information dissemination lang ang meeting. Hindi tinatanong ang kanilang opinion. Walang authentic participation sa decision making. Ini-inform lang sila kung ano na ang gagawin at ano na ang mga bagong pulisiya. Gagawin na lang nila. Communal discernment is not a common practice in many dioceses and parishes. Clericalism, elitism, and unapproachability dominate the relationship between the clergy and the lay. Mahirap daw malapitan ng pare. Minsan daw, yung mga lay leaders, para nagiging pari rin.
Yun daw liturgical protagonism of the priest, yung kanyang pagiging agresibo sa mga ginagawa sa liturya, kasi siya naman talaga ang nagli-lead noon. Pero napipipi daw yung mga laiko. Leads to the passivity of the wider liturgical community. So yun po ang sa Pilipinas. Ngayon po, gusto ko lang pakinggan nyo ang Novaliches. Kasi mas malapit sa inyo to at tignan nyo kung anong kanilang nakita nung kinausap nila ang mga tao at tignan nyo po kung karanasan nyo rin ito. Maya, tatanong ko sa inyo, karanasan nyo rin ba ito? Yung mga sinabing iyon, nakaka-relate ba kayo? So 10 minutes po ito, Novaliches Report. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bishop Robbie ng Diocese ng Novaliches. Ang Diocese ng Novaliches ay suffragan po ng Archdiocese of Manila. Ito po ay nilikha noong 7 ng Disyembre, taong 2002. Kaya magdiriwang po kami ng 20 years ngayong pong taon na ito. Meron po kaming 73 parokya. Dito po sa 73, 2 po ang mission areas. Kaya inaanyayahan ko po kayo, mga delegates ng galing po sa Ecclesiastical Province of Manila, napakinggan ang bunga ng aming pagsangguni sa diocese. The diocese found itself blessed with the call of Pope Francis for worldwide consultation, beginning with its provision for a diocesan praise, dovetails with our own diocesan plan to hold a general pastoral assembly towards the end of 2022. The Pope's initiative with a process that it involves fits and works well with our own long-held plan to hold a diocesan consultation with a view towards revisiting our own diocesan vision mission, crafted 17 years ago in 2005, updating it perhaps and drawing up from there a strategic plan for the diocese for the next few years or so. The pattern we use in writing and today and presenting our synodal report is the paghahawan method that is distinctive to the Diocese of Novaliches. The methods involve pagmamasid, paghahawi, pagtatabas, pagsasaayos, at pagdiriwang. May mga kalakbay pero mas marami ang naiiwan. Sama-sama, ngunit watak-watak. Some church leaders dismiss the voice of the marginalized as patay gutom. On the theme of celebration, kulang ang pakikinig at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Malaki ang tulong ng ugnayan ng barangay at simbahan o ubas sa relasyon sa pagitan ng simbahan at lipunan. May mga laiko na mas hari pa sa pari, mas malala pa sa pari. The parishes, regardless of economic classes, as well as different stakeholder groups, have similar experiences with regards to the 10 themes. These consist of both positive and negative experiences. However, we are journeying with several or even a number of people, but there are many sectors yet that the church has neglected or left behind. The sectors whom we have left behind are incarcerated people, children in conflict with the law, the sick, the elderly, the youth, especially the out-of-school youth, solo parents, persons with disabilities, the LGBTQ community, the nominal and/or seasonal Catholics, kasal, binyag, libing, or KBL Catholics, emotionally burdened or those who feel profound guilt, the poor and other marginalized sectors, people who are busy, and family members who do not share the same faith. The church has evolved due to the pandemic. Nagsara ang simbahan, pero mas naging bukas ito sa pagbabago at sa mas maraming tao. The church has closed its doors due to quarantine restrictions, but
It has become more open to change and has welcomed the marginalized sectors to enter the door of faith. Nakulong ang ibang volunteers, pero may mga bagong nag-emerge na leaders mula sa mga kabataan at sa laylayan. The elderly and the sick were no longer able to go out and serve, and yet this, however, became an opportunity for many more leaders from the youth and the basic ecclesial communities, or BEC, to go out to serve and lead the parishes. Hindi lang nasa sentro ang simbahan, ito ay nararamdaman na rin sa laylayan. Tayong lahat ang simbahan. The church is not just in the center, but is being experienced and felt in the peripheries as well. During the entire synodal process, what was most significant about the whole experience and which proved the most valuable to all was the process of consultation itself, in which every participant had a chance to speak and listen to one another. The high point of the entire consultation process is that whether it is conducted by a Zoom, face-to-face, or hybrid, participants enjoyed sharing their views and experiences. While the low points of the process are that not everyone who were invited to the consultation sessions actually came. Compelling stories were lost in the effort by the documenters to compress them, either due to time constraints or limited space. No stories were included in the reports which otherwise could have captured the essence of the moment. Some parish pastoral council chairs or the parish priest seemed to be disconnected from the process or appeared uninterested in the proceedings. It is through the process of sharing, of listening and speaking out, that all deep wounds surfaced, making them remember how in the past they have been cruelly treated by the church leaders. And accordingly, there are church leaders who considered service to the church as symbol status, a position of power and influence they used to get ahead of others and even to discriminate. But overall, the bishop and clergy were very supportive. The parish contact persons, secretariats, and diocesan synodal team worked at their best and were generous with their time, talent, and treasure. The whole process of the diocesan synod was systematically implemented. As a result, new friendships were formed and new connections established through this synodal process. Out of the 10 themes discussed, remarkably, speaking out, listening, celebration, companions in the journey, and forming oneself in synodality are topics that gave rise to diverse points of view. It elicited varied viewpoints on how the Church should deal with controversial issues like abortion, drugs, same-sex marriage, homosexuality, and the like. There is a clarion call for change in attitudes and performance levels of parish priests, lay leaders, and the laity. Namely, 1, repeated several times, is the invitation for a deeper communion in all the sectors, especially the marginalized. 2, the Church is in need of healing and conversion in its spiritual life, cultures, pastoral practice, relationships, and missionary outreach. More marriages are broken. Youth are more exposed to non-traditional relationships. Our society is open in recognizing mental health issues and high rate of suicide due to depression. The Church needs to review the rulings on funeral rites for suicide. Sadly, some church servants, nuns, or priests are the ones who deter these people who are born or forced into traditional situations from serving or even coming to church, because they choose to stick to tradition and antiquated rules and qualifications. Third, steps should be taken for formation programs to be more vigorous, creative, inclusive, and tailor-fit to the needs of the community. There is a call to focus efforts in children's catechism to form young minds to our Catholic faith and practices. Fourth,
for parish priests to take stock of themselves, considering their position of authority and shepherding roles to be more sensitive to the feelings of their parishioners, deliver excellent homilies, be visible outside of the parish office, competent and well-rounded in managing the resources and services of the parish. Less focus on the material things as fundraising for the church and ground beautification, and be an inspiration to people, building a stronger foundation that encourages and empowers the laity. And last, for the lay leaders to act as servant leaders in the true sense of the word, changing their mindsets of elitism. Lay leaders should actively show that church service is open to all, faithful, and bringing the church to the people, and vice versa. We stand once again before you, O Holy Spirit, ever thankful for the presence you have made us feel as we gather together in your name at various times and places, in various groupings and communities, at various levels and stages of the diocesan phase of the synodal consultation here in our Diocese of Novaliches from October 16, 2021 to March 25, 2022. We thank you for those days when you filled our hearts with your presence and enkindled in us that fire of your love, enabling each one of us to participate most generously in the ensuing consultation. With open minds and open hearts, we listen to one another with humility and compassion, even as we likewise spoke out to one another with courage and charity. Our prayerful conversations and dialogues with our brothers and sisters have led us to you. We thank you for having patiently guided us each time and all the way through the consultation process. Unworthy that we are, you made yourself at home in our hearts. We thank you for having taught us the way we must go and how we are to pursue it. Above all, we thank you for having made us lowly and insignificant that we are, part of the wonderful process that with your power and grace leads to profound renewal of your church. Spread all over the world, may this church of yours ever make its renewed and renewing presence visible in our local church of Novaliches. Never let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Rather, enlighten us always and pour out on us your wisdom, knowledge, and understanding. Let us find in you our unity as church, so that we may continue to journey together to eternal life and never stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen. Magandang break din po yun, makapag-isip-isip. Gusto ko pong itanong sa inyo, dun sa mga nakita nyong report, sa National at saka sa Novaliches, meron bang na-strike kayo doon? Kasi nararanasan nyo rin. Meron ba doon sa mga nabanggit tungkol sa karanasan ng simbahan na para sa inyo totoo rin? Marami pong nabanggit, simula kanina hanggang ngayon sa Novaliches.
So, meron po ba? Nakaka-relate ba kayo doon sa mga sinabi ng mga tao? So, ang synod pong ito ay hindi tungkol sa isang topic, tungkol sa anong mga pagtuturo ng simbahan tungkol sa kabataan, tungkol sa pamilya, tungkol sa justice and peace, tungkol sa ecology. Ang synod pong ito ay tungkol sa paano ba tayo nagiging simbahan. Paano ba tayo nagiging simbahan? Yan ang gustong itanong sa lahat. Kaya po yung narinig niyang mga comments, parang napakaraming di magagandang karanasan, di po ba? At baka yung iba nga, sabi nyo, nararanasan nyo rin. So, simula po nung naging Pope si Pope Francis, ang gusto niya nang tignan, yung sarili natin. Ang pinakaayaw niya sa lahat, yung tinatawag niyang spiritual worldliness. Nasa simbahan nga tayo, pero yung akto naman natin, hindi katulad ng akto ni Kristo. So, gusto ng synod on synodality, i-evaluate paano tayo simbahan. Paano ba tayo nagiging simbahan? Okay po. Gusto ko pong dumako sa tatlong ito. Siguro tatanong natin sa sarili natin, paano tayo ngayon? Tayo ay isang charismatic community na taga dito sa diocese, yung iba naman sa ibang diocese. Yung iba involved sa parokya, yung iba ay dito lang sa ating charismatic group. Pero itong pagpapanibago ng simbahan na tinatawag ng synod, may hinihiling sa ating lahat. Tayo daw ay tinatawag na maging simbahan ng communion, participation, mission. Parang madali lang intindihin yung tatlo, pero gusto ko pong i-attempt na Tagalugin ito. Una, Tagalugin yung synod. Tuwing pag-uusapan niya, ano nga synod? Ano na nga? Tagalugin ang synod at Tagalugin din ang communion, participation, and mission. At sana, mas maging malinaw sa atin, dito sa huling 10 minuto, ano ang inaasahan sa atin bilang Kristiyano, bilang Katoliko, o bilang isang charismatic community. So, yung una kong translation ng synod ay lakaran. Pag sinasabing synod, isipin nyo lakaran. Lakaran. Alam niyo po yung salitang lakaran, napakaganda po niyan, Sa pamilya, kapag may lakad, excited tayong lahat. May lakad ang pamilya. Lakaran sa pamilya, o di kaya may lakad ang charismatic community natin, may lakad ang opisina. Basta pag lakaran, excited ang mga tao, ang daming hinahanda. Alam din natin yung alay lakad. Yung alay lakad, parang may purpose yan. May alay lakad para sa ganito, para sa ganyan. Sumasama rin siguro tayo dyan, Yung alay lakad para sa isang adhikain. Pero yung palang lakaran, ginamit din na salita nung revolusyon laban sa Spain. Pag sinabing lakaran, ito pala yung mga bayani natin naglalakad sa iba't ibang probinsya para kumuha ng mga kalalakihan para lumaban sa Espanya. Lakaran din pala tawag doon. Pero alam natin, may lakad din ng Diyos. So gusto kong maniwala na itong synod ay lakad ng Diyos. May gusto siyang patunguhan para sa ating lahat. Kaya siguro yung larawan ng synod, ang laki-laki nung imahe ni Kristo doon na nagtuturo ng daan. So sa synodong ito, may lakad ang Diyos. At lahat tayo, inaanyayahang sumama sa lakad. Sama ka na sa lakad. Sama ka na sa lakad ng Diyos. Kaya lang, hindi pa sinasabi ko anong direksyon. Kasi, ang daming kinonsultang tao. Ang haba ng dialogue. Meron pa sa Roma, 1 buwan po kami sa Oktubre. Hanggang next year pa. Sobra yung pakikinig na ginagawa para lahat tayo magdidesisyon saan tayo tinatawag ng Diyos. Anong daan ang dapat nating lakaran? Hindi lang yan sasabihin ng Papa, hindi lang yan sasabihin ng parish priest, hindi lang yan sasabihin ng ating mga lay leaders.
Tayo, mag-iisip, magdadasal, mag-uusap, saan ang direksyon ng simbahang ito. Ano ho? Lahat may boses. May lakad ang Diyos, sama ka sa lakad. Yan ang una kong gustong isipin pag binabanggit ang salitang synodality. Okay po? Pero yan din ang translation ko ng salitang communion. Pagkakaisa o pakikiisa. Kasi ang unang tanong ng synod, sino ang kasama sa lakad at sino ang hindi kasama o hindi na isasama sa lakad? No? Kita nyo sa inyong simbahan, sa inyong grupo, sino po ang naiiwan? Sinong naiiwan natin sa lakad na ito? Sipin nyo nga po, sa inyong charismatic group o sa simbahan in general, sinong naiiwan sa lakad? Sabi nga po ng Diocese of Novaliches, narinig nyo kanina, maraming nakikilakbay, ngunit mas marami ang naiiwan. Baka nga maski sa mga pamilya natin, yung mga anak natin, naiiwan din No, naglalakad tayo, pero yung mga anak o yung mga kabataan, naiiwan sa lakad, hindi kasama. Ano ho? Ang sinasabi po ng sinodo, ng simbahang sinodal, lahat ay kasama sa lakad. Lahat. Iba't ibang sektor, mahihirap, nasa laylayan, mga sinasantabi, mga walang boses. Po. Maalala ko nung isang synodal consultation. Sabi nung isang nanay, kausap ko siya. Sabi niya, ang sama-sama daw ng loob niya, tuwing naririnig niya na ang tawag sa kanila ay broken family. Po. So siya isang single parent, pinalaki niya ang kanyang 2 anak. Tapos ng pag-aaral. So tuwing maririnig niya yung salitang iyan, na ang tawag sa kanila ay broken family, ang sama-sama daw ng loob niya. Dahil ginawa niya ang lahat para mabuo ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak ay mabuhay ng ganap. Pero ang tawag pa rin sa kanila, broken family. Simula po noon, parang ayoko nang gamitin yung salitang iyon. Kasi may narinig akong nagkuwento noon. Maalala ko naman yung isang synod community sa Cebu. First time niya daw may makausap na taga-LGBTQ community. Sabi niya, siya ang head ng family and life sa buong archdiocese. Okay? Tapos first time niya may ma-interview yung taga-LGBTQ. Sabi niya, nung kausap niya daw to, parang nagbukas sa kanya ang isang bagong mundo. Kasi naririnig niya lang sila sa negative na paraan. O nababasa sa dyaryo. Parating negative. Pero nung kaharap niya tong taong ito, nagbukas daw sa kanya ang isang buong mundo, ang isang bagong mundo. Siguro yun ang sinasabi natin pag sinabi nating lahat kasama sa lakad. Huwag tayong ma-marginalize. No? Yung mga hindi nakapag-aral, hindi kasama sa lakad. Yung mga politiko, hindi kasama sa lakad. Ang mga bakla, hindi kasama sa lakad. Ang mga kabit, hindi kasama sa lakad. Palagi kong sinasabi ng Papa, walang hindi kasama sa lakad. Lahat kasama sa lakad ng Diyos. At paano natin yan tinitignan? Ano po? Mabigat. Mabigat ang hinihingi nito. So siguro sa ating charismatic group, tanong din natin sa ating sarili, sino ang hindi natin kasama sa lakad na ito? Yung ating sinasantabi o minamarginalize. Hinihiling ng sinodal na simbahan, pwede bang isama sila sa lakad? Pakinggan ang kanilang kwento at isama sila sa ating pagdedesisyon. Medyo mabigat po, Pangalawa, communion. Yan ang Tagalog ko ng communion, lakaran. Magkaisa po tayo. Ikalawa, naghanda ako ng 3 quotes mula doon sa dokumento ng Synodal Church. Basahin nga natin, yung nakakabasa po ng sabay-sabay. Ang simbahang sinodal ay simbahan ng pakikisangkot at sama-samang pamamahala. Ito ay nakabatay sa katotohanang ang bawat binyagan ay may galing,
pagtawag at karapatang maglingkod sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kaloob na tinanggap mula sa Espiritu. Ang bawat binyagan ay may galing. So di natin masasabing yung nakapag-aral, mas magaling siya kaysa doon sa nagtitinda sa palengke. No? Walang ganung hierarchy, no, sa mata ng Diyos. At yun din ang unang gustong ipakita ng sinodal na simbahan. Pag pinagtabi mo yung papa at saka yung nagtitinda ng doon sa palengke, pantay sila sa mata ng Diyos. So, ang sinasabi ay, bawat binyagan ay may galing. Pinuno ng galing ng Espiritu ng Diyos. No, walang mae-eche puwera. Lakaran. Ikalawa po, lakbay-aral. Ano po ang English nito? Yung mga teacher dyan, ano yung lakbay-aral? Field trip. Field trip. Ano? Lahat tayo, nung mga nag-aaral kami, elementary school, nag-field trip kami. Ang paborito ko pong field trip, nag-field trip kami sa Magnolia. Kasi pinakain kami ng ice cream. Ano? So, ang field trip, nag-field trip din kami doon sa tagagawa ng Crayola. Pero ngayon, yung field trip ng mga bata sa abroad na eh. Balita ko, no? Sa abroad na. Ang ibig sabihin ng field trip, inaaral mo yung isang bagong mundo. Natutunan ko paano gumawa ng ice cream o paano gumawa ng Crayola. Ano? Parang pagbisita sa isang lugar, di ba yung mga teacher ang hilig mag-field trip? Lakbay-aral, paglubog sa ibang mundo, pagsusuot ng kanilang tsinelas. So, halimbawa, mag-field trip ka doon sa mga magsasaka sa isang lugar. Pag-aaral sa punto de vista ng iba. Lakbay-aral. Gusto ko pong tignan yung participation. So, communion, lakaran, participation, lakbay-aral. Bakit po lakbay-aral? Kasi sama-sama nating pinapakinggan, hinahanap ang Diyos sa mga tanda ng panahon. Alam po natin na ang Diyos ay nagsasalita sa ating panahon. Pero nasaan siya? Ba't natin sinasabi na ang Diyos ay nagsasalita sa mga tanda ng panahon? Kasi buhay yung Diyos natin. Pero nasaan po siya nagsasalita? Siya ba ay nandoon sa digital media? Siya ba ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga Muslim? Siya ba ay nagsasalita sa mga inaapi? Ano? So, paano natin malalaman kung saan nagsasalita ang Diyos? Paano natin malalaman kung paano nagsasalita ang Diyos? Pag sinabi ng mga leader natin na Diyos yun, ang nagsasalita? No, paano ho yun? Kaya po ang pagtawag ay maglakbay-aral. Hanapin natin ang sinasabi ng Diyos. Tignan nyo nga po ito, yung sinabi ng Archdiocese of Manila. Kung hindi natin napapakinggan ng mahihirap, masasabi ba nating napapakinggan natin ang Diyos? Kasi sa kasaysayan, nagsasalita ang Diyos sa mga mahihirap. So pag sinabing lakbay-aral sa puso at paninindigan ng Diyos. Pag may nangyayaring problema sa lipunan, ano kaya ang sinasabi ng Diyos dito? Ano kaya yung nasa puso ng Diyos? Maglakbay nga tayo dun sa puso ng Diyos. Yun siguro ang ginagawa niyo pag kayo nagba-Bible sharing, di po ba? Ano? Lakbay-aral sa nangyayari at problema sa pamayanan. Alam niyo po, yung isang synodal consultation, may sinulat ako dito, suicide victims. Yung isang parokya, dahil doon sa synodal consultation, na-discovery nila na 5 ang suicide victims sa kanilang parokya. Parang napakarami po nun, ano? Isang parokya lang, 5 suicide victims. Yung synodal team, binisita lahat ng 5 pamilyang iyon. Na-discovery nila na yung isa, kaya pala siya nag-suicide dahil doon sa kura paroko. Ano po? So, naglilingkod siya sa simbahan, tapos may sakit siya. Malala na ang kanyang karamdaman. Pinangako nung pare na bibisitahin siya. Nag-ayos ang pamilya, alam niyo naman, pag bibisita ang pare, mag-aayos ng bahay, maghahanda ng pagkain, hindi dumating ang pare. In short po, 4 na beses nangako yung pare na bibisitahin siya, hindi po siya dumating. So yung pang-4 na beses, kinabukasan, na-discover nila na naglason itong tao na to.
So, iba na po yung pari ngayon, ano? Hindi na yun yung dating pari. So, ang ginawa ng pari na to, pumunta siya sa bahay na yon at hinugasan niya ang paa ng pamilya bilang paghingi ng tawad. So, pag iniisip niyo yung kwentong iyon, napakaraming tanong dun eh. Kaya nga napansin niyo yung sinabi doon sa Novaliches report tungkol sa suicide. Paano natin tinatrato ang mga nagsusuicide? Dapat ata pag-isipan daw muli. Pero iniisip ko, itong synodal team na ito, nag-isip kaya sila, ano ang pagtuturo ng simbahan kapag may suicide? Yung paring ito, bakit siya pumunta doon sa bahay? At ba't siya naghugas ng paa ng mga miyembro doon sa pamilya? Paano siya nag-discern? Paano siya naglakbay sa puso at paninindigan ng Diyos? Paano niya inaral ang kalagayan ng taong iyon o ng pamilyang iyon? Ano ho? So, yan po yung hinihingi ng participation. Lahat tayo, basahin, aralin natin ang kagustuhan ng Diyos sa mga nangyayari sa ating lipunan. Isang quotation po mula sa sinulat ng Sinodo. Sabay-sabay nga po, yung nakakakita. Biniyayaan ng Diyos ang tanang binyagan ng natatanging kutob o pakiramdam ng pananampalataya. Sensus fidei. Isang karunungang nakatutulong sa ating pagnilayan ang kagustuhan o kalooban ng Diyos. Kung ang Espiritu'y sumasa atin, likas nating mararamdaman ang mga bagay na makadiyos. Ito rin ang ibig sabihin ng sentire cum ecclesia. Makidama, makiramdam, tumanaw kasama ng buong simbahan. Hindi lamang ito para sa mga teologo, kundi para sa lahat ng binyagan. Ito ang nagbubuklod ng mga kasapi ng bayan ng Diyos at ang susi sa kanilang sama-samang paglalakbay. Ano daw ang susi sa ating sama-samang paglalakbay? Maramdaman natin ang kutob ng Diyos. Bawat isa daw sa ating binyagan, biniyayaan ng kutob o pakiramdam ng pananampalataya. Isang karunungang nakatutulong sa ating pagnilayan ang kagustuhan o kalooban ng Diyos. Sa akin po, yun ang tawag ng participation. A synodal church na tumatawag sa ating makilahok, hindi lang makilahok sa pagsisimba, makilahok kapag may activity, kundi makilahok sa paglalakbay-aral. Hanapin natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa natatanging issue sa ating pamayanan. Kahirapan, drug addiction, may pinatay na naman dito sa Novaliches, teenager, napagkamalan daw. Ano ang kagustuhan po ng Diyos sa mga nangyayaring ito sa ating paligid? Sa akin, yun ang ibig sabihin ng participation, lakbay-aral. Aralin natin, maglakbay tayo sa puso ng Diyos. Maglakbay tayo sa puso ng pamayanan. Tignan mo yung pamilyang iyon, napatay yung kanyang anak. Anong kagustuhan ng Diyos dito? Huli na po. Ay, hindi maganda. Ang isang translation din ng Synod, bayanihan. Bayanihan. Napakaganda po ng salitang yan, ano? Yung bayan ay nagtutulungan, ano? Ang bayan ay nagiging bayani. Ang ganda po ng salitang bayani, no? O salitang kaharian ng Diyos. Namamayani ang kagandahang loob ng Diyos dito sa ating sulok ng mundo. Napakaganda pong salita ng pagbabayani o pamamayani. Sabi po ng report ng Caloocan, napakarami daw puwang sa buhay ng simbahan. May puwang sa pagitan ng taong simbahan at bayan ng Diyos. May puwang sa pagitan ng liturhiya at pakikisangkot sa lipunan. Ang dami-dami nating liturhiya, pero tumutuloy ba ito sa pakikisangkot sa lipunan? May puwang sa pagitan ng pananampalataya at pakikipaglaban sa katarungan. Napakarami daw puwang. Kaya magbayanihan tayo. Yun ang isang magandang kahulugan ng misyon o ng sinasabi nating simbahang sinodal.
Ang misyon po ng bayan ng Diyos ay para sa kabutihang panglahat. Nung National Synod, ginamit po namin itong metodong ito, tumingin, dinggin, ibigin. Bawat issue sa ecology, LGBTQ, single parents, drug abuse, ginamit namin itong metodong ito. Tumingin sa kalagayan, dinggin ang kalooban ng Diyos, at ibigin ang kapwa. Ano ho? Isang magandang metodo pag sinasabi nating simbahan ng misyon o bayanihan. Po? Siguro po, itong huling slide ko, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung report ng national na simbahan, ano mga dapat nating ikilos kung tayo ay simbahang sinodal. Last slide po. Ay, ito na po. Sama-sama po, lahat ng pwedeng makabasa. Ang simbahang sinodal ay isang pagbabayanihan upang itaguyod ang buhay panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika ng lahat ng tao. Pinagtitibay ang kultura ng pakikisangkot at di pagsisino, katarungan at kapayapaan, pakikinig sa sigaw at daing ng mahihirap at ng kalikasan. At sa ating mga pagdidesisyon, ituon ang malay at kilos sa natatanging lugar ng mga dukha, sa kabutihang panglahat, sa pangingibabaw ng damayan at pangangalaga sa ating iisa at pinagsasaluhang tahanan. Yung pong tatlong binasa natin mula sa Synodality in the Life and Mission of the Church, nilabas po ng Vatican noong March 2019. Ano ho? So siguro po, pag sinabi nating simbahang sinodal, napakalawak po niyan, ho. Naglalakbay tayo ng sama-sama, lakaran, walang naiiwan sa lakad, isama, lalo na yung mga sinasantabi natin. Ano ho? Isang simbahang naglalakbay aral, inaaral ang kagustuhan ng Diyos sa mga nangyayari sa ating lipunan. Hindi lang tayo nagba-Bible sharing, ano ho? Kundi, ano ba yung kagustuhan ng Diyos dito sa namang nangyayaring issue sa ating lipunan? At ikatlo, simbahan ng misyon, simbahan ng pagbabayanihan. Katulad ng nabasa natin dito, isang pagbabayanihan daw ang simbahang sinodal. So sana po, pag-uwi ninyo, maalala nyo lang itong tatlong salitang ito. Ano po itong tatlong salita? Lakaran, lakbay-aral, bayanihan. No? Hindi natin kailangan masyadong ipaliwanag yan kasi nararanasan natin yan sa buhay. Mas madaling matandaan kung anong ibig sabihin ng simbahang sinodal. No? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Catholics for family and life we are. Catholics for family and life.